ang mga adults karon isa may mga adults ganiya. No? Murag doon na ta and doon na ta sa nanata sa panahon or sa diling karon nga dili na same ang ato ang companion, close companion compared before. No? Kay hamtong na ta. No, dili na ikatandi, dili na ikuan, dali na lang nanata sa panahon nga settle na sa atong kaugalingon. And also na mga tao karon nga dali lang kay mo switch sa trabaho. Tama? Pausap-usap ang trabaho kay tungod walay dedication, walay commitment. Also, napi mga tao karon sa church nga adunay walay pagsalig kung asa sila gibutang sa simbahan. Mao na ang atong series karon, mao ni ang maghatag ka kung kinahanglan gyud nga dili lang ka committed, kailangan na all in committed ka. Amen. Dapat all in. When you say all in, no, it involves everything. Your mind, your soul, your strength, you need to offer it sa Ginoo. I believe we are living in the days na ang commitment lacking na, kulang na. Personally, no, kailangan din nato siya i-possess atong kaugalingon ug sabto na to ang pulong sa Ginoo na kailangan ikaw una mismo mahimo kang komitado diha sa Ginoo. Isaiah 26 verse 3 to 4 says here, Isaiah 26 verse 3 to 4. If you have your Bibles with you, open it. Let's read it in verse 3. It says here, you will keep in perfect peace. Masaha sa Bisaya. Those whose mind are steadfast because they trust in you. Trust in the Lord forever, for the Lord Himself is the rock of eternal. Amen? Say amen. Amen. Bantayan mo siya o bantayan siya sa hingpit o makanunayon nga kalinaw kansang huna-huna. So, ang iyang hiling o kinaiya ni ini, mo kini ang kinaiya sa Dios. Nagpabilin kanimo tungod kay siya nagtugyan sa iyang kaugalingon kanimo. Nagsalig kanimo ug naglaom na masaligon kanimo. This is the Lord in our life. Masaligon si Lord. Masaligan si Lord. Busa sa verse 4, salig sa Ginoo. Ina ang katapat, salig sa Ginoo. Ang pagsalig sa Ginoo makigsunan, ibig sabihin nga itugyan nimo imong kaugalingon ngadto kaniya. Itugyan ang tanan ngadto ka niya. So walay pagsalig sa Ginoo nga adunay pagduha-duha. Mamingon kag pagsalig diha sa Ginoo kay ang Dios mapasaligon ka nato. Kinahanglan gyud nga ang tibuok kinabuhi nato ang atong kaugalingon itugyan diha kaniya. Amen. Kung itugyan nato ang atong kinabuhi kaniya, maglaom kita, aduna kitay pagsalig kaniya. Dili lang kini karon igsuon. Ang commitment dili lang karon, dili lang adlaw sa Domingo, dili lang ugma, dili lang karon nga tuig. But it says in verse 4 na kinahanglan kini hangtod kini sa kahangturan. Amen? Ang atong commitment, this is eternal. Amen? Hello? Kaya ang Ginoong Dios mauman ang bato na walay katapusan. So kung committed ta sa Ginoo, mas nag-commit siya una sa atoa. Kaya ang iyang gugma sa atoa o ang iyang hingpit nga makanunayon nga kanina nga iyang ihatag ka nato hangtod kini sa katapusan. Walay katapusan. So if you want success in life, mga young people, tanan nga naa sa atoa nga naa dinhi karon, kung gusto natong success sa kinabuhi, kung gusto natong natay kalinaw, kung gusto nato nga adunay paglaom, you need to stay committed to God, no matter what your circumstances are. Kung unsa man ang mga nahitabo sa imong kinabuhi, kailangan magpabilin ka nga matinud-anon sa Ginoo. Okay? Inyong katapan, be committed to God. So, every area sa atong life, kailangan maging committed ka sa Ginoo. Matagbahin sa atong kinabuhi, atong itugyan diha kaniya. Ang atong key verse makita sa Mark 12:13-31 na nag-ingon, love your Lord, your God, with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Sa tibuok nimong puso. Look at verse 31. The second one is this, love your neighbor as you love yourself. There is no commandment
greater than this. Gituluan ta sa Ginoo ani karon. Higugmaon siya o higugmaon po ang mga tao sama sa pagigugma kanato. So what is true commitment towards God? Unsa ba ang tinuod nga commitment ngadto sa Dios? Let's open our Bible in Luke 5:57. Luke 9 verse 57 to 62. Kabalo ko igsoon nga familiar na kayo ta ani nga scripture sa Bible. Isa po siguro ni sa ato ang mga personal or na devotional. No mo kini nagisulod kini nga context about ang gasto sa pagsunod kang Hesus. Luke 9 verse 57-62. Karon nga buntag atong masabtan kung sa bagyon ang tinuod nga commitment ngadto sa Ginoo. Are you ready? Verse 57 says, samtang naglakaw sila sa dalan, usa ka tawo miingon kaniya, musunod ako kanimo bisan asa ka moadto. Si Jesus mitubag, ang mga milo adunay mga lungib o mga langgam adunay mga sala. Apan ang anak sa tawo walay dapit nga kapahulayan sa iyang ulo. Mingon siya sa laing tawo, sunod ka nako, apan mitubag siya. Ginoo, tuguti una ako sa pag-adto sa paglubong sa akong amahan. Si Jesus miingon kaniya, kabayi ang imong ang patay sa paglubong sa ilang mga minatay. Apan lakaw ibantala ang unsa ang gingharian. Hello, dapat yung mga Bible. Ang gingharian sa Dios. Ang usa pa miingon, musunod ako kanimo Ginoo, pero tuguti una ako nga mobalik o manamilit sa akong pamilya. Si Jesus mitubag, walay tawo nga nagkupot sa daro o mulingi sa likod, natakos sa pag-alagad sa gingharian sa Dios. So ang Luke record for us is a passage sa account sa tulo ka tawo na musunod nga adunay tinguha sa pagsunod kay Jesus. And Jesus this time traveled along with his disciple. Nakauban niya ang mga tinun-an, and two of these men nag-declare sila, they wish to follow Jesus. Gusto sila, nag-desire sila na musunod kang Jesus. No, aduna sila desire to become his disciple. The other one, Jesus summoned to follow him. Ang sama gitawag niya si Jesus, gitawag siya ni Jesus sa pagsunod kaniya. It is interesting this morning nga atong makita diri sa scripture nga adunay mga nagkalahi-lahi nga mga reason, no, lahi nga mga rason nga adunay walay pagtugot or adunay walay pagsunod sa invitation nga giingon sa Ginoo sa ilaha. Now, let's read in 57 to 58. As they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his hand. This morning, what is true commitment? Ano ba ang tinuod commitment ngadto diha sa Dios? Kailangan natong masabtan una nga ang tinuod nga pagsalig labaw pa sa pag-apil. A true commitment is more than involvement. Hello? We want to involve in such things, activities, ministry, pero lahi yun ang commitment kaysa involvement. Are you there? Amen? Na ayun dapat yun masabtan nato ang kalahian, ang kadako nga kabug-aton sa involvement o commitment. Because this man, kani nga tao, naghimo siya usa ka gamhanan kaayo nga lalo nga saad ngadto kang Hesus. Nga siya mosunod kaniya, mosunod kang Hesus, bisan asa siya moadto. So nagtuo kini nga tao na aduna siya sincere nga desire. Gusto niya musunod kang Jesus, gusto niya nga mahimong bahin sa abuluhaton ni Jesus, o gusto niya nga maghimo og usa ka kalainan. I also believe ani nga decision based on the popularity of the miracles that Jesus was performing. Kaya makita pa nato ang iyang respond along the way na adunay wala gyud pagsunod sa Ginoo. I believe nagka-desire siya, no, and that decision is based on what he see, what he saw, kung saan iyang nakita. Because before prior to that, to this day, nakita nato si Jesus na nag-perform great miracles, signs, and wonders. Hello?
Giayo niya ang mga masakiton, gi-provide niya ang mga kawag na adunay ay ang mga kawadon, iyang gi-provide. Hello? Nagtuo ako nga isa sa iyang mga desisyon kay gibase niya kini sa iyang mga nakita nga milagro kan Jesus. He did not think about the cost of following the Lord. Wala siya naguna-huna niini igsuon sa mga butang sa pagsunod kang Jesus. Butang sa imong kasing-kasing karon nga ang tinuod nga pagsalig adunay gasto. Hello? Adunay gasto. Adunay kailangan bayaran. Many of us commit to do things. Kung kumita, mo-involve taani, musulod taani. But when it comes about cost, kung nanagani mabayran, nanagani makuhaan sa atoa, kusog na to, kung nanagani financial, ma-set aside na to for the sake of following Jesus, murag dili na ta kaayo ing anak ka fully committed. Why? Kay nakita na to nga bugat kung naagyoy ikinahanglan nga gastuhan. Hello? Daghan ka na itong upasalig sa pagbuhat sa usa ka butang, pero gamay lang ang hulahutay o human. True commitment is saying to the Lord na nag-decide ka na mo-follow diya sa iya, and no matter what come against you, unsa man ang, bisag unsa pa man ang mahitabo batok kanimo, dili ka musupag kaniya, masaligon ka diha kaniya. Amen? You are committed to Jesus as long as you live. Hangtod may kinabuhi. Komitado ka diha sa Ginoo. Hello? When Jesus discerned this man na naadunay commitment was lacking. Ang iyang commitment dili ingan anak ni anak kahugot mga igsuon. See what happened in Luke 58 verse 58. Jesus replied, nagtuo kini nga tao, lumingon siya ni Jesus kaniya nga foxes have dens, birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. I believe this man, kani nga tao, never came back to become a follower of Christ. Wala siya nibalik o wala nakita nato nga tinuod nga adunay tinun-an ni Jesus. Wala siya commitment diha kaniya. Because along the way, when moments and when situations get tough, usay maglisod na ganda. Even sa ako, ano? Tama ba? Kung nasa sa realidad sa kinabuhi, nga murang maglisod na ta, maglisod na ganda. Maybe committed ka, pero dili ka fully committed sa iya. Kung sa man ang pasabot of being involved. Being involved means to do what do you want. Amen? Buhato nimo ang usa ka butang nagganahan ra ka. Mo na mag-involve ka. That's why dili ka mag-involve sa isa ka butang kung dili ka ganahan. Hello? Dili ka moadto sa isa ka lugar kung dili ka ganahan. Dili ka mutagad sa imong kauban kung dili ka ganahan. Dili ka mo-involve sa Bible study kung dili ka ganahan. Kay dili ka ganahan. Because ang being involved, mga isuunan, mo-involve ka, it's because ganahan ka. As you want and you feel like doing it, kaya ganahan man ka mabuhaton siya, o ganahan ka kung unsay may tabo sa imuha, that's the reason why mag-involve ka. Are you there? Pero ang commitment makaigsunan lahi sa involvement. Kaya ang commitment, magkinaunsa man, 24 hours a day, 7 days a week, and 365 days in a year, kailangan adlaw-adlaw aduna gyud kay pagsalig diya sa Ginoo, dili na mausab. Inang patapat dili mausab. Biskang nagkapait na, biskang nagkalisod na, ingon na ang commitment. So kailangan ato na timbangon sa atong mga kasing-kasing karon. Maybe most of us are involving but not committing. Hello? There was an illustration, a story about a pig and a chicken. Saka baboy o saka manok. Okay? As they walk along sa dalan, nakita sila signboard nga isa ka advertise sa signboard nga nag-ingon, donate for a breakfast to benefit the poor. Ang giingon dito sa signage, ingon ani, mag-donate ka o pamahaw para makabenepisyo sa mga pobre. Hello? Naba mo diha? So, nagsabot ang manok o ang baboy.
Niingon una ang manok sa baboy, ihatag ang imuhang unod. Give your meat. You give, and I will give my eggs. Hello? Ihatag ang imuhang unod, give your ham, and I will donate eggs for the poor. At first, ang baboy, sold out kay siya. Sige, mukumit ko. Akong ihatag ang ako ang unod. Okay? But later on, he thought about what he said. Una-unaan niya, oh no, ang akong commitment di ay, akong contribution di ay, it takes my life. Mamatay ko. Lugi kay siya sa manok. Kaya ang manok, itlog raman. Kaya iya, kinabuhi man. Amen? So being involved is different from being committed. The difference between involvement and commitment is just like an eggs and a ham for a breakfast. Kasi namahaw ka ron. Dili ko mo to, raguya man. Kasi namahaw sa amen? Amen. Ang chicken, gusto niya mag-involve. But ang pig, committed siya na iyang isacrifice ang iyang kinabuhi for the sake of the benefit para sa mga nahinanglan. Amen? So maybe mo rin katawanan, pero magaman mo ni katawa, magseryoso kayo mong tanan, no? But honestly, makita na to dali kung kinsa yun ang naay commitment. Kaya ang commitment magkaigsuunan, even if it takes your own life, imo yun ang ihatag for the benefit of others. Hello? Dili lang sa imong kaugalingon. Dili lang sa imong gugma sa Ginoo. Kundi ang imuha pong kaugalingon sa Ginoo, kaugalingon o gugma ngadto pod sa mga tao. Amen? True commitment is more than involvement. Labaw pa siya sa pag-involve ta. Kaya ang commitment, it takes sacrifice. Hello? Are you there? Amen? So let's evaluate our heart this morning. A lot of us are involved such with ministry, activities. Ang ban wala pa po. No? But ang uban is committed sa asa nga bahin mga igsunan. Kailangan atong mailhan nga kung ang commitment nato na ang hugot diya sa Ginoo, it takes everything of us. Palakpakan nato si Lord. Amen? Ilang katapat tubuo kinabuhi. Okay? So true commitment is more than involvement. As you say to the Lord, count me in. All in. Mayroon ka sa Ginoo. Adunay yun dapat muna-unaan mo nga adunay gasto. Okay? Amen? Kung makabalo ka nga kanang gastohon nimo diya sa Ginoo, worth it kung ang ayan para sa Ginoo, and pretty sure makaigsuunan. Adunay yun kay total dependency diya sa Ginoo. Amen? Let's look at the second man. Luke 9:59 verse 60. Look at your Bible. He said to another man, kaduha nga tao, follow me. Kung sa'y reply sa kaduha, Lord, first let me go and bury my father. And Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. So say me, go, proclaim the kingdom of God. What happened? Kung saan man ang nahitabo diriya, magkaigsunan. Jesus called the second man, but he asked permission. Kung saan man, from Jesus to go and bury his father. Para mulakaw o iyang ilubong ang iyang amahan. Si Jesus nihatag kaniya o pagkaprangkag yun na tubag. Ingon siya, pasakdi ang patay na maglubong sa ilang kaugalingon nga minatay. So we will ask, and natin mga pamatanan, nganong gihisgot man na ni Jesus, nganong iya man ang gitubag? It was so tough. No? Kanang prangkad yun nga, pagtubag sa iya, pasakdi ng patay. Ang patay ang mulubong sa iyang kaugalingon nga minatay. Does he not have any compassion? Wala ba siya compassion? Wapay kaluoy si Jesus, ani? Kung adun na tayong mga loved ones na mamatay, na hinanglan, na tumanginigugma, this is where we miss the scripture. Nakalimot ta, ani? Kaya usay atong bantayan ha, listen. This man was not asking to attend his father's funeral. Wala siya namunta na, ani? Dili ni haya, dili ni last night or vigil. Because, if kung ang iyang papa namatay, nganong nikuyog pa man siya kay Jesus? Hello? Kung gihayat na si Jesus, nung nagban-uban pa man siya, kauban sa mga tinulaan ni Jesus.
Usa yang interest. Unsa ang naunang-naunaan. Amen? Hello? Kini ang tao nang hangyo nga mutambong sa lubong sa iyang amahan, niya ato makita na ngano ni uban man siya kang Jesus una, nga doon naman dahil siya'y nabiyaan na hinigugma. Amen? So actually, the real purpose and the real reason is that he asking to stay and care for his family before following Jesus. Kurag laktod sa pagstorya ba? Ulaton sa niya nga at imanon sa niya yung ginikanan, o hangtod sa mamatay, malubong ang iyang amahan, diya pa niya sumusunod kang Jesus. So, it really matter, nagamatter din makaigsunan, ang iyang priority, labaw pa kaysa sa Ginoo ang iyahang pamilya. Hello? Utang na itong ligon-ligon na imuhang amahan, dugay pa na mamatay, dugay pa ka mga lagad sa Ginoo. Waton pa man yung mamatay silang kanan. Hello? Napatay na na? Yan na lang ko, Lord, pag wala na. Pag wala na yun na rin. Ang ubat, yan na lang, pag napiang na. Yan na lang, pag hubak na. No? Ang ubat po siguro, yan na lang, pag medyo makabatik at mga maayo ka na, nagdisog ng hinga. Ang ubat po dali, kaya gidamgo na kagabi, simba ka. Hello? Wala yan anak ba? Laktod ng istorya, wala doon pa. So imagine, unsa ka dugay na. Unsa ka delay na. No? Because nakita nato nga kaning kadua nga tao, ang iyang mas prioridad ang iyang pamilya. Kailangan na may sabtan nato ni karon nga buntag, no? Nga ang commitment dili lang pag-appeal, dili lang involvement, but ikaduha, ang tinuod ng commitment mao ang paghatag og prioridad sa Dios. Giving priority to God. He must be the first, not the second, not the last. Siya yun ang desire sa akong kasing-kasing. Una, there's nothing wrong with caring our family. Amen? We love our family. Say amen. Higugman nato atong mga anak, higugman nato ang atong pamilya. No? This is a gift from the Lord. Regalo ni sa Ginoo sa ato. Grasya ni nga atong nadawat. But ang scripture nag-instruct sa ato. No? O si Jesus nag-drive ani nga issue about priority. Na ato na nasabtan last Sunday. If there's comparison, no? Kung adunay pagpili, mas mulabaw yun ang Diyos. Amen? Kaya ang pagsalig nimo sa Ginoo nga imong gihatag kaniya, kabalo ka nga ang naghatag sa imong pamilya ang Ginoo po. So mas musalig ka una sa iya. Amen? We know that this person, your family, is a gift from the Lord. Asagikan sa Ginoo. Amen? Kabalo ang Diyos mo atiman anak nila kay siyaman ang naghatag anak sa nila sa imuha. No? Muna kay hugot nga pagsalig sa Ginoo sa naghatag anak sa imuha, mas kabalo ka. Kinsa ang unang nga prioridad nimo ang naghatag anak sa imuha. Kinsa? Ang Ginoo. Inang patapad. Ang Ginoo ang imong una nga prioridad. Murag hinay na. Murag wala sa tubangan. Sige, ina ang Ginoo ang una nga imong prioridad. Jesus wants us to make Him the first in our lives. No other place will do. Wala tayong lain pang dapit na makahimo ni anak. Una yun ang Ginoo. Ikaduha, it is urgent for His disciple to commit to be a disciple of Christ because the work for us is plenty. Ang mabuluhaton nga naghulat ka nato, daghan igsuon. And that's the reason why the Lord challenged the second man, let the dead bury their own. But you go and proclaim the kingdom of God. Amen? Unsa man ang pag-proclaim sa kingdom of the Lord. Mao kini ang mga buluhaton diha sa Ginoo. Amen? The first is the priority must be God first. Second is that His work. Ang iyahang mga buluhaton kanato. Amen? Hello? Buot na ko'y pasabot sa atong tanan karon na dili langay-langay ug dinalian igsuon ug tinud-anay ang pagpilit sa Dios sa imha. Wala nagduha-duha ang Ginoo sa pagpilit sa imha. Dili aksidente nga ikaw ang gipilit sa Ginoo. Walay alanganin ug walay pagduha-duhaan. Ngano man, ngano gipilit dayon ka sa Ginoo kay dako ang buluhaton sa Ginoo. There was a sense of urgency, mga kapatid.
abdik. Amen? See? Before the foundation of the world, He chose us in Him. So wala pa ang pundasyon sa kalibutan, dipili na pa sa Ginoo. Langay dili. Nag-una. It's really advancing. Nag-advance ka mga kaigsunan. There was a sense of urgency. Nga nung man, dipili ka. Wala pa na ang kalibutan kay tungod. Adunay plano ang Diyos. Dako ang iyang mga buluhaton. Walang abdikisad sa pagpangalaga. Maninay naman. Amen? What did Jesus ask him to do? Says, follow me. Iyang yun na ni Jesus. Sunda ako. This word, follow me, sounds familiar sa atua. Right? Even your leader, mas concern nimo ang others kaysa sa mga kaugalingon. Mas concern nimo ang kingdom of God. Sacrificial of the duties of a Christian than a personal comfort. Mas pilion nimo ang duties being a Christian kaysa sa mga personal na mga comfort, kahupayan. Amen? Na mga personal comfort, but praise God about discipleship. Why? Nga naman, kinapush yun ta to take out and to go out sa ato ang comfort zone. Amen? Tanan na, character, no? Physically, mentally, emotionally, no? We need to take up the cross. Kailangan nabawaan nato as a Christian na ato kay duty. Amen? So, gawas sa imuhang kahupayan karon. Go out from your comfort zone. Third is, follow me. Say, they follow God. So, ibig sabihin, if the leader will say, follow me, if Jesus will say, follow me, kasi yaman ang nalingon, ani, so kung sa ang leading sa Ginoo, sunod ka sa Ginoo. Kung sa may mahitabo sa tao, madili mo sunod sa leading sa Ginoo. Kabalota, iksuon, kung sa mahitabo. Right? Kabalota, if the Lord will lead us, kung sa ba, ita ba ang Ginoo? Kabalo ba ang Ginoo sa tapadulong? Yes, of course. Kung sa'yo mahitabo sa tao, kung dili mo sunod sa leading sa Ginoo. Distraction? No? Kabalutaan na. Kung saan kahimtang sa tao, kung dili mo sunod sa Ginoo. So if God is the everlasting God, the rock and the eternal rock, the kingdom of God, and it says in the word earlier na He Himself is the rock of eternal, trust in Him forever. Ibig sabihin, kabalutan, even in eternal things, kabalo si Lord asa kapadulong. Amen? So wala kay lain nga kadukan or kauna-unaan sa imong pagsunod diha sa Ginoo. Kay kabalo ka, everything is secured and assured. Hello? So you need to follow the Lord. Follow His leading. Ingnan mo katapat, follow His leading. You need to be willing. If you want to follow His leading, you need to be willing. Ba't na tayo willingness? Kabaluta ba kung saan feeling na masaan? Kabaluta kung saan feeling na mapanlol? Kabaluta kung saan feeling na madisgrasya? Amen? Ang kanina mga sitwasyon nakitabo na sa mga tao nga wala kasunod sa leading sa Ginoo. Munang pagpangandam igsuon na bisan asa kadalaon sa Ginoo dito ka madto. Amen? So deny yourself, take up the cross, and follow the Lord. Palakpakan na ang Ginoo. Gusto ni Jesus na sundo nato siya ug hatagan nato sa prioridad. Si Jesus adunay pipila ka mga buluhaton alang kanato. No? Na ay mga buluhaton sa Ginoo na dili lang dapat mag-involve ta, kundi kailangan na magkumita, especially in going and spreading the gospel. Amen? No? Dili siya isa lang participation ng sulay ra ka. But God is calling us. Why the Lord chose you? It is a privilege no kay isuna na dipili ka sa Dios, walay pagduwa-duwa, walay pagdugay-dugay, walay paglangan-langan kay tungod dako ang buluhaton sa Ginoo. Amen. There is no time to waste. Wala di dapat oras nga ato ang sayangan. We need to give Jesus the priority and be committed to Him because God wants us to be a fisherman. Muna ingon sa Matthew 4:19, follow me and I will make you fishers of men. Amen. So, amen. Amen, Jeremy. Hallelujah.
We need to give the priority diha sa Ginoo Dios. Wala na'y pagdugay-dugay. Amen? He is coming very soon. Munang kailangan i-prioritize sa akong commitment diha sa Ginoo in bringing others to the Lord. Are we willing to do that? There is work to be completed. Naay mga trabaho na kailangan nato kumplituhon. And God needs our urgent commitment. 100% priority. So write this down. Ang tinuod nga pagsalig mao ang paghatag o prioridad diha sa Ginoo. Lakpakan nato si Lord. Verse 61-62, chapter 9, Luke. Still another said, katulong nga tao, I will follow you, Lord, but first, let me go back and say goodbye to my family. Yaw, no? Susunod ko sa imo, Lord, pero mag-farewell sa ko ang pamilya. Verse 62, Jesus replied, no one who puts a hand, no? Walay tao nga nagpuput sa daro o milingi sa likod nga tapos sa pag-alagad sa gingharian sa Dios. Hello? So write this down. Third, true commitment, keeping your focus on God. Ang tinuod nga pagsalig, magpadayon sa imuhang pagtutok diha sa Ginoo. If the Lord is the priority of our life, lastly, kailangan po nga doon kay tinuod na pagsalig na ang imong pag-focus, ang imong pagtutok na adya sa Ginoo. So, tanaw na ito ning katulong nga tao. The third man comes to say, Lord, I want to follow you. Pero ano na siya request, ha? Ano na siya request? No? Ano na siya paghangyo nga himuon? He makes a reasonable request to go back and what? Mag-goodbye sa siyang pamilya. Again. So, Jesus make a statement, o ganina, tough, the second man, tough kayo ito, no? Kanang sardina ay lubong ang minatay. Yung kaugaling mo ng lubong sa minatay. Tough kayo na. Ikatulo, kani, harsh kayo. No? Kaningon din si Jesus, oh? No? It sounds parang harsh. Because, ingon siya, diniya, na murag mapintas ba nga pagsulti. Ingon siya nga, ang tao dili siya angay nga sundon. Sa paingon sa verse, si Jesus mitubag, walay tao nga nakupot sa daro o mulingi sa likod. So, hindi naman tapat focus. Ayaw sililingin sa likod. Pag word of God, walay gawas-gawas. Focus. Amen? Focus yun. Okay, that's the reason why we're here. No? Focus. So, ingon sa Diyo, ang tao nga nagpupot sa daro, maglingi-lingi pa di ay. Balik na po nga illustration. Kung nag-Bible study pa diya sa limbaan, nag-motor ko diya itong una, nag-start ng ministry dira ang lugar. No? And pag motor na ako, focus di ka sa dalan, nag-iingnan ka sa mga tao nga nakailan ni mo pamati na mga pastura ni, di naman managal. Kasi naingnan pamati. Hello? Pamati lang, nakita na ni mo, mali ka managal. Pero kung wati mo nakita, focus ka sa dalan ni mo, dito sa dalan ni mo. Hello? Kung ito ikanalain kung kayo mag-drive ka, maglingi-lingi ka. Hello? Kasi may tabon na to. Oh, baluman na ito. Kung focus ka sa isa ka butang, ang uban ka butang, wala nag-matter sa imo nga. Amen? Kung focus ka sa Ginoo karon, ang uban nga mga butang na sa palibot din mo, lesser na lang na. Lesser na lang na. Di na importante para sa imo nga. So, inarap ko mo katapat, ipadayon na good na. Ipadayon na good na, no matter what happened in your life, toto kang Kristo. Amen? There's no any such thing as reason and request to, wait lang ha, lingit sa ko sa likod, lingit sa ko dito, balik sa ko, tanawon sa na ko dito, ilion sa na ko dito. Gini ana, no? Kabalo maguta kung saan nahitabo sa ato previously. No? Amen? So Jesus makes a statement rin, parang medyo rush pa sa tina. Wala maglingi-lingi sa likod, kay tapos ang pag-alagad sa gingharian sa Diyos. Sakit kayo ingan sa tao nga murag dili ka Christian. Tama?
Pero unsa na lang kaya pag ang Dios, pag mingon ang Dios mismo sa imong mga magulang, dili ka angayan mo imong Kristohanon. Hello? Kita na tanan, no? Nakabati taana. So kita makaingon, uy, mura jud ka perfecto. Sakit kay ingnan na dili man Christian, di makita sa suryahan, sa binarugan. But this time, lisod kayo, pag ikaw mismo makadawat anak sa Ginoo, may limod ka. Hello? Dili ka angayan, mahimong disciple. Sakit na. Nga, kung gikan na sa Ginoo igsuon, sakit na. Hello? Tama ba? Labi kayo nga ito makitaan karon nga habunta na tapos ang Diyos sa pag-alagad sa gingharian diha kaniya. Tapos ang Diyos nga alagaran sa tanang butang. Are you there? Notice, ano na to? Luke 61. Luke 61. 9:61. I will follow you, Lord, but let me first go back and say goodbye to my family. So, see, ang first commitment niya of his family first before Jesus. Amen? So, God wants your first commitment. Gusto sa Diyos nga, imong unahon ang pagsalig una sa iya ha. Kaya mo ni ang gusto sa Diyos, imong ihatag sa iya. Ang mga ancient custom, kung unang panahon, aduna sila prolong na goodbye. Farewell ba? Sa usa ka festive parties. Kung na sila yung mga event tong una, dugay gid na. Remember mo kay Apostle Paul, before siya mulakaw, grabe yung pag-istorya, no? Nahulog ka. Kawa ka naminaw. No? Si Eutychus nataga. Remember mo ang mga story sa Acts? Nagprolong kina sila. Taas kina ang ilahang mga kuan storyahanay. Kulay na sa kong storyahanay. Katong mga storyahanay, puro man mga kuan. Mga nonsense. Puro man mga mayroon. Puro man mga problema sa kinabuhi. Pero ilang mga prolong na mga message, una ka namang pagsaysay sa mga kamaayo sa Ginoo. Hello? Nga angay nga buhaton nimo. Naba mo diha? So, tumuna po, no, kung nasa lang mga events, family or reunion, mga inanana pa. No? Usap ko na, aduna po na prolong ng goodbye sa ilaha. So, kailangan mag-spend time pa na sila sa ilaha, pamilya. Amen? It could take muna mga days or weeks pa na before mahuman ang ilang goodbye sa ng family. Sa atuwa naman ang i-chat na lang, okay, bye. No, break na ta, okay, bye. Ana naman na, atuwa na lang ba na? Una, grabe, adlaw, days, weeks pa na, before na mahuman, grabe, pinista kay ana, kung baga, si tawag ana, kanang ilang dispedida. Hello? So we think, and we get the point here. Nakuha na ito, kumugudbay pa siya dito, pila pa ito kaadlaw mahuman, pila pa ito kasimana. Still, delayed obedience is still disobedience. Hello? Kung dugay-dugay yun kaya nato na, still disobedience kaya po na. Kung mingon ang Ginoo, karon na. Walay ugma. Hello? Kung mingon ang Ginoo, walihin siya, sangyawi siya, kay karon na. Kung ugma na lang, kung sunod na lang, disobedience pa rin siya. Kasi delayed obedience. Are you there? Amen? So, parehas ka aning tawhana. Tungod kay usahay, mawala nga itong focus. No? Sa pagsunod sa Ginoo, usahay, mauna pa ang tao. Tama? Mas i-honor pa nato atong leader kaysa sa Ginoo. Mas i-honor pa nato ang pagbati sa tao kaysa itong pagbati sa Ginoo. Mas i-please pa nato ang tao kaysa ma-please ng Ginoo sa ato. Naba mo? Amen? Isulayan ta ani igsuon. Kaya ang mulahutay, ang magpabilin mo ay mulahutay. Amen? Amen ba? Where's your focus this morning? Asa ba nga itong focus? Kung ang Diyos aduna kanunay sa atong atubangan, ibig mo talikod ka, naagihapon siya. Ingon ang salmo. Kasi nga sa kamulingi, naagin siya. Di siya mawala sa kanato. Amen? Ang kung ang Diyos adunay mga ganti kanato nga nagulat sa unahan, ang imong pagtutok na sa unahan, wala sa likuran. Hello? So yun naman dapat, choose Jesus first. Unaha, only Jesus. Hello? Are you there? Amen. So, ano na? Isa ka illustration pa. Na usa ka tawo na he was leading the worship
the worship, worship team sa usa ka simbahan. Nya kani siya nga worship leader, tenor singer. As ni siya tingog. No, kasi may glider, mas taas pa ni kang glider. Tingog. No, tenor singer ni siya. And ang all-time story niya, gipangutana siya. No, he made a gipangutana siya, nganong niya nang mabuhat nganong ma-reach niya na nataas nga pitch ba, na key. No? Ningon siya, because I always practice sa iyang asa siya passionate about. Hello? And choice yun niya, ang gusto yun niya maghimo siyang kanang famous or popular na worship leader. Kasi mga worship leader na rin, hindi lang siya mayabag mo. Pero tutok ang Kristo. No? Ang mga musician mayabag ko, pero sa Ginoo, dilis tao. Muna mo sa ganahan ko mayabag ni, kaya makita man kinsa mo kanta. Pero kung mga yabag na may natulad na taa, ang imuhang atensyon naa sa music, wala sa worship. Wala mo sanay, mas tinod na mamalik-malik. No? Kasi mahilahan diya pa, no? Yabag-yabag na, wala, nahilong na. Pero kung kanang mulat, di pa pigil-pigil ba? Kasi magkinaunsa na diha. No? Kanta gihapon. Kaya para sa Ginoo. Okay? Balik na sa story. And then after that, kaninga tao, no, nag-enroll siya both vocal lesson and professional na tenor, and nag-study po siya as a teacher. Kung sa may mga tawa ni nahilig kayo mag-involve sa diskangunsang activities, gusto ka ma-pastor, gusto ka ma-teacher, gusto ka ma-song leader, gusto ka ma-usher, gusto ka ma-marshal, tanan imo na. Kasi na yung mangyayari, ako lang ba itong una? Nanti ko anak. Pero praise God, because I believe, no, personally, one of my testimony, God really direct me sa anak na process slowly. Before naabot sa stage, before nagkanta, nag-usher usa sa pila pa months. Pagkuman, pila ka year nga nag-choir. Pagkuman, naabot dira. Pero kasi ganahan sa iyo, gusto nyo nang, I choose myself to be in. Gusto ko anak. Gusto ko anak. Hello? Naba na dira? Sa mga sikat ang Pinoy dira. Hello? Naba? Wala? Ganahan kita anak ba? No? So, kanisa na tao, vocal lesson, professional tenor, and also nag-study to be a teacher. Great teacher at all times. Now, karon pag-graduate niya sa iyang school, he faced a dilemma. Naglisod siya. Kaya asa man siya mo-sign to become a teacher or to become a professional tenor? Oh, familiar po ta anak. No? Hello? When he asked his father about what his course to take, kung saan nabili ang kurso nga kuwaon, his father responded, ingon ang iyang papa sa iya ha, if you try to sit on two chairs, you will fall between them. No? Kumulingkod ka sa duha ka lingkuranan, matagad yun ka. Hello? For life, you must choose one chair. Samtang nato na, I know that you are so skillful, talented, but for the sake of kanang focus, for the sake of your focus, pili alam usa ang usa. Hello, somebody kay nanghinanglan ani. Naay nanghinanglan sa ato ani. Amen. Kay ana ang commitment. You choose one chair. Choose Christ rather than all. Amen. Una maglisod ta usahay. Kay daghan man ta gusto involvement, pero walay real commitment. Hello? Pero kung ang commitment nato na kang Christ, di ba makita nimo ang imong mga ginabuhat, hanay. Way kalibog. Wa ka malibog pa sa unahon. Hello? Kabalo ka, who's the center of it? Are you there? So inang katapat, pilihan mo sa kalingkuranan. Focus ka dapat. Dako ang bunuhaton sa Ginoo. No? Jesus said to that man, go, spread the gospel, the kingdom of God. Amen? That's why ang atong commitment sa God, sa Ginoo, ang pag-choose na ito, pag-follow sa iya, kailangan ato na po'y focus. Ang lang cannot grow sa usa ka soul na papalipat-lipat. Amen? Balin-balin. Wala man sa talibalin o simbahan, pero kasi nabalin-balin natin mga commitment ba? No?
Tama ba? Wala gina ako nadunggan nga, madunggan na ito nga, naman sa sugod. Sa sugod, count me in. Pag tumoy-tumoy na, asa na? Ma-fall in. Amen? Ma-fall dyan ka, umulingkod ka sa duha kalingkuranan, kaya maglisod man kung divide ang imong lawas. Maglisod ba kung kagtikang? Mao na, bakang. Bakang-bakang. Huwag masilutan na bakang sa pagpangalagan, no? Huwag man tanawa sa Ginoo. Pero ba sinanay mga bakang ang commitment sa Ginoo? Kasagaran ba ng mga bakang, bakak na. No? Di na tinuod ba? So, asa kong focus ani inapatapan kay Jesus. Amen? Muna, no? If you please the Lord first in your life, people will be pleased also. People will appreciate it. People will see it. Sabi ng Panginoon sa word niya, let them see so that the Lord will glorify in you. So makita siya di ay. Amen? That they may see your good works and glorify your Father in heaven. So that's the key, church. Inagmatapad focus sa Ginoo. Amen. Ayaw sa mga ubang tao, ay sa mabutan ang imong involvement na sa imong priority o commitment na mag-focus diha sa Ginoo. Palakpakan nato si Lord. Nabatay na learn this morning. Amen. Choose one chair. Choose Jesus Christ in your life. Imposible gayon na magkinabuhi ang Kristohanon na walay hingpit yun ng commitment pagsalig sa Ginoo. Kay imposible sa Kristohanon na adunay Kristo pero walay komitado sa pagsunod kang Kristo. Amen? So makita dyan na ang tinuod na anak sa Diyos adunay commitment sa Ginoo. Inapatapan, ikaw na. No? So that's it. What we learned today, true commitment more than involvement. True commitment, giving priority to God. And true commitment is having your focus on God. Lastly, this Sunday, no? Last Sunday, we talked about unsaon. We talk about why. Ngano kailangan magkatong i-prioritize ang Ginoo? Ngano ganito, number 1? Jerek na po ni Mutingog. Ngano ganito, number 1? Why? Because so that the world will see that, may know that we are children of God. Ikaduha, ngano ganito? Why? Because to make Him known. Praise God. No? This morning, karon na Sunday, ang pangutana, unsaon, no? How? Before I end my topic this morning, before na pag-inumanon, I will give you 3 tips to be committed to God. Are you ready? Yes. No, mo ni ang maghatag sa mong success in life. If you want to be kanang ang imong paglaom, kanunay naga-increase diya sa Ginoo. If you want to succeed in life, no, to be committed in the Lord, 3 things na atong buhaton. Why? No, how to be committed to God. Very simple. Number 1, be committed to yourself. Pag-commit una sa mong kaugalingon. There's no problem. There's no such question about the Lord. Nag-commit na sa una sa ato. Amen? Now this time, it's your time. Ikaw na po ang commit karon sa Ginoo. Amen? We have been called to commit ourselves to Jesus. Isip ng mga tinunan. Kailangan na aduna judnay kanunay nga ma-observe na learning diha sa kinabuhi sa Ginoo. We should reach anak nga point sa atong life nga kailangan nga hangtod sa hangtod magpabilin ta nga mga learners of faith. Say amen. Kailangan nga natin commitment to learn. So commit to yourself, ana. Ayaw pag-ingon nga mana naman ta ana. Balik-balik na lang mana. Maura man gihapon na. Kanang transfusion, maura man gihapon na. Amen? Dapat nga natin commitment sa itong kagalingon nga kanunay ta mag-learn. We learned yesterday, we learned today, we're gonna learn tomorrow. Amen? Muna ang goal ni Apostle Paul. Remember sa Philippians 3:10-14? Ingon siya, I want to know Christ. Yes, to know the power of His resurrection and participation in His suffering, becoming like Him. Ano siya?
Mahisama ka ang Ginoo, makuha ba dahil nato na, masabtan ba gihapon nato na, sa isa lang kaadlaw, kung sa ang gusto ipasabot sa Ginoo sa gugma niya sa ato, sa tao, dili igsuon. Dili mo na ma-learn sa pagpaminaw ra. Dili mo na ma-learn sa pagbasa ra. Ma-learn po di mo na pinaagi sa pag-experience, anak. Mo ini ani daay ang magigugma. So kailangan mo commit kasi mo kaugalingon karon na every day you should learn to become like Him. Mas grabe o mas lalong ang desire niya Apostle Paul, becoming like Him in His death. Hangtod sa iyang kamatayon. Gusto ko maparehas niya. The power of the resurrection. Nabata? Are we challenged this morning? Na-challenge ba ta, anak? Ingon sa verse 12, not all that I have already obtained. So Apostle Paul is writing this approximately 2 years before sa iyang kamatayon. And he is telling about himself sa iyang kaugalingon nga wala pa siya na-finish, wala pa siya na-human. Asa? Kabaluta, dagan di siya gibuhat sa gospel. Kabaluta, dagan di siya giwalihan. Tama ba? Dagan sa church ka na-encourage mga believers tungunang panahon. Amen? Pero lami kay makita ang grabe nga humility nga makita na to siyang respond. Wala pa ko'y nahuman. Wala pa ko nahuman. He has not finished learning. He is still learning. He is still striving. Ibig sabihin, adunay siya commitment sa Ginoo nga magpadayon siya sa pagtuon, sa pag-ila kung kinsa si Lord. Your learning doesn't stop sa training. Imong learning doesn't stop sa imong life group. No, you need to commit yourself to launch deeper. Kanang ipalalong pag yun mo karon na Lord, tuluy daw ko ka na mag-suffer parehas nimo. Tuluy daw ko, Lord, na kanang choose to believe in all things. Choose to rejoice in all things, even if grabe ang persecution. Nama mo diha? Tabangi daw ko, Lord, na kanang I'm still a giver. Generous ko nga mag-give, even if wala na ko. Amen? God is challenging us this morning. Anang mga buta, tuluy daw ko magpasayin, Lord, because ako na ang ginabiyaan, ako na ang ginapasakitan. Until to the death. Amen? Becoming like Him. Inong dapat, becoming like the Lord. Palakpakan nato si Lord sa tarang ng kumit, anak. Set aside each day to pray, to read Bible. Plan it again. Plano na pagbalik. Kung na-feel ka kahapon, kung wala nasubay ang ato ang mga devotional, na pag-encourage na ito, pagpadayon sa ato ang devotional, kung dili pa ulahi ang tanan. Plan it again. Planuhin. Sa ganito pagplano, atong hisgutan na Sunday, plan it ahead. Dapat na ay proportion diha. Kailangan na ay intentionality diha. Amen? Isa gusto mag-grow. Amen. Learn it. Commit yourself to it. Never give up on learning. Ayaw dyan upundang sa pag-learn. Munang, believe kay ko anang mga leader. Is kabuhay na sabtan. Pero mukalot yun. Mangita yun. No? Kanang usahay kay limited lang ang atong time. Nahapit na po ng atong time. Di ka kasagot kung sa itong word. Kay English man siya. Pero pag ulit sa balay, dagang di kang ipaklik. Kaya pangita dyan mo unsay pasabot ato kana ng mga tao ga-learn na. Amen? Yan ginahan kay kanang nag-learn kay pangutan-on nimo unsa ang 5 values sa Life Church. Ma-memorize na nila. Praise God. No? Kung pangutan-on nimo unsa ang Matthew 19 sa mga disciple, ka-memorize na sila. Kay na-learn na nila. Papangutan-on mo unsa ang series this month? Kung say series? Okay, commitment naman yung nadunggan. All in, being fully committed to the Lord. Amen? Pagpagkataon pa dyan ang nag-learn, wala na kung sinatunan mo itong Domingo, kaya wala akong kasimba. Kung sa ito ba, dili na commitment. Isulti dyan niya kung sinatunan niya. Mga leader, kung wala yung mga disciple, you have a job. Na kay duty. I-share sa ila kung siya nakatunan karong adlaw. Amen? Palakpakan doon si Lord. Ikaduha, if you commit yourself to yourself, no, if commit yourself, if you are committed to yourself, ikaduha, second to the last, be committed to your church. We need to commit ourselves to be responsible members of church. The local church is the first level sa imong commitment outside dili sa personal, outside sa imong relationship with the Lord. Ikaduha na, as you commit yourself first, sa imong kaugalingon, ikaduha na outside sa imong personal life,
you commit yourself to the church. Maghinay naman. Amen. Hebrews 10:24, let us consider how we mispour one another on the word, love, and good deeds. Pinaagi sa pagdili, sa pagbulag sa matapusa, giving up in meeting together. Ang uban, habit na nila in doing, ano man, in encouraging one another. And all the more as you see the day of approaching. Lamig kayo ng maabot ang takna, maabot ang Ginoo, wakta kabalo, na nakita sa Dios, nakita nagibusa diha sa iya. Mao na ang Bible na ganahan kayo ang mga believers, mga followers una na mag-meet sila together. Kanawa, pila na ka-years ang nilabay. Pero katong unang pa ito, mo niya ang ilang lifestyle. Kanunay sila magkita sa matag usa. Nga naman, kaya the more sa magkita sa matag usa, adunay encouragement, adunay love, na habit na nila. Amen? So as the day of the Lord is approaching, paduol naman tanong, ako nag-33 na ko, wala naman na dumagan na akong adlaw, nakuhaan na. Mag-34 na ko, mag-35 na ko. Di man po na ko maskil, asa kong taman sa akong kinabuhi. Kanaman po'y uban na bata pa, namatay na. The day of the Lord is approaching. Paduol na ta sa iyahan. Unsa ang habit na makapahimaya sa Ginoo? Unsa? Be committed in showing yourself to the believers. Sa church. Sa community, sa church. Amen? Tanawan na to. Sa ato ang good, usahay, pag makita ka sa matag usa, masakitan ta, malain ta. Kaya walay character, nagikan sa Ginoo. Amen? Pero kung i-commit din mo yourself na mag-learn diya sa Bible, ma-change ang character nimo. O makita gyud ang character na loving ka. Amen? Amen? Na loving ka, o loving ka sa matag usa. Tanawan na po ng Hebrews 10:24, ang pagkikita nila sa matag usa, makaspur sa ilaha. S-P-U-R. No? Kung baga, kung sa horse pa na, kung sa kabayo pa na, nanay dako kayo nga bakal, no? Nga ilang tamakan, na ilahan ng sipaon, para pagsipa nila, mukusog og dagan ang kabayo. So, tawad ang word. How we may spur one another. So imagine, pag mag-meet da ita, mura ko ni mo gisipa. Hello? Pag mag-meet ni Ate Jane, mura ko gisipa niya. Kaya pagsipa niya sa ko, nadasig ko, wak ko naluya. Kita pala na ko yung dagway, madasig ko sa akong prayer life, sa akong devotional life, and I like to spread, to share my love towards others. Ang akong words is encouraging, perminting. Munang ganahan, di ko magdikit ani ng mga tao. Amen. Hello? Amen. So, dili pwede nga makikita ka sa matag usa, pero what tayo makita nga himaya, nagikan sa Ginoo. Amen? So, that's the reason why members of the church will not commit to the church. Kaya ang church, dili na loving. Dili na caring. Amen? Hello? Dili na welcoming. Nawa po sila, diyan yung kumuagi pa. Ginahin ko, good morning, Pastor. I like your boots. So, sa pagpa, dili na wala man siya mo, wag yung welcome dili. Hello? Naanad na ta. Gipalong na to siya. Giwala na to siya. Grabe ka-intimate to una everyday. Sa ako, once a Sunday lang. Hindi pa natin, wala pa natin ginaandaman. Amen? So, yun ang matapan, ayaw give up. Ayaw give up, anak. Kaya ang love mo na ang steering. Kung dili mo mainom ang katangis sa juice, kaya basta wala mo giokay. Ang asukal na sa ilalim. Ang nagapastir sa ato ang love nagikan sa Ginoo. Noon ang ayaw i-neglect, i-habit na in doing. Because the day of the Lord is approaching. Love must increase. Be committed to your church. Now is the time na ato na po ning asikasukon. Amen? As a family of the Lord here in this place, palagi lang happy. Happy tayo. Amen? The word happy means blessed. And okay, God bless you. Ang meaning sa blessed, happy. Amen? Hello? Amen. Hindi naman tapat. You are blessed. Jesus, dear. You are blessed.
You are blessed. Amen? Happy. Palakpakan nato si Lord. So, first, commit to the church. Commit to yourself. Commit to the church. Regularly, punctually. Okay? Regularly and punctually. If this is the Sundays for the Lord, then make it sure. Give your best to the Lord. Give your best shot. Okay? Naman ko doon. Ibaktas naman ko doon. Ikapoy man ko ganina. Dili na ako ihugot tanan. Dili na ako isayaw tanan. Dili na ako ipasalamat ang tanan. Amen? Asulit daw yung impact ang church sa ato. Dili lang sa inyo pati sa ako. Kaya sa church ko ma-remind balik kung kinsa ko. No? Ang church ang magpadala anak ba na simbolo sa ato nga revelation sa ato. Mo ganit nang ganahan ko sama sa kanta nga it's good kay Friday nga naman daw kay hapit na Sunday. No, dili kay hey, napot Sunday napot. It's good na Friday na kay hapit na Sunday, Jeremy. Amen. Be committed to your church. Be loyal to your church. Be loyal to the service of church, at mga programs at church. Praise God, this coming encounter, muna akong gi-prepare. Amen? Palakpakan ito si Lord for that. We are so excited sa inyo ha. We just come up with just 10, 11, 12 lang yun nga mga nakuha na mo ng mga delegates. Pero okay kaayo, no? We are excited, anak. Just as yesterday, no, nag-come up with worship night. Kasi nakauban ako sa worship night. Kaya makita daw ang hilaab sa mga pag-ampo karong nga adlaw. Amen? No, grabe, no? Nag-worship night with Daria and early in the morning, nag-prayer walk me. Timely kaayo. No? Kisa may dili maalap maanaw. Timely kaayo nga before me nag-prayer walk, gitubot sa Ginoo, mas imig kadungog sige dagag na mamatay, dagag na pusilan. No? Mo din sige cancel atong mga prayer. No, sige nag-set na date na kani nga prayer walk, mas cancel na po next Saturday hangtod nanay tulo ka sa mga tao nga dunggan na magipusil. Tulo ko pudto ka Saturday nga sige cancel. Tama no? Cancel na po, cancel. Ang uban po, oy, sayo nga, oy, makancel. Ay, sana ako, ang uban, sayo nga, oy. Ang uban po, ay, salamat, makancel. No? Mo to pagka-cancel, tingala ni, nanay, humugot ba? No, kanang nanay, alarming na kaayo, na-awaken namin ang we need to pray sa atong dapit, sa atong lungsod. Amen ba? Kung dapat ang mga Christian nowadays, dili mahadlok, dapat kita nanoon ang mas nagsilaab. Kita nanoon ang mas mo-pray pa. Kita ang gikinahanglan sa kalibutan na mag-ampo. Amen. Na mangayo sa Ginoo. Ano, mamagmata sa kabuntagon aron sa pagsik sa Ginoo. So love na amo na nasugdan gabi. Palakpakan nato si Lord. Gahapon di ay. Prayer walk ni daniya sa park hangtod dito nag-stop by ni sa munisipyo, nag-pray ni sa mga officials, sa mga governor, sa atong mga leaders, and after that nag-stop by ni sa police station, nag-pray ni dito. And it's so good. Lahi ka yun. No? Na-enjoy ka ng lahi na yun ang katiba sa bomba. Nag-aawas din ka. I tell you, kung gusto kang musulay, uban sa amua. This coming Friday, Saturday morning, alas 4 sa munta. Hangtod alas 5. Palakpakan natin sa Lord. Amen? Lastly, not just you are committing to the church, but also be committed to your call. This is my challenge this morning. Being loyal to God is not just about being loyal to His services, to His program. Kailangan yun pangayon na ito ni sabihin mga Lord, I'll be committed to your call. Sa tawag ninyo. Kitawag ka sa Ginoo na atay divine calling. Okay? Na atay divine calling. When God called you, kung panahon na kitawag ka sa Ginoo, gipili ka sa Ginoo. Adun na po siya ihatag na gift of talent sa inyo. Amen? Kana ihatag sa Ginoo para ma-accomplish nimo kung unsa ang call sa Ginoo sa inyo. In other words, be committed in using your gifts, your talents for God. Amen? Paul is reminding us, last verse, Romans 12:6, natay mga different of gifts, but tanin-tanan, yung sa ingon dari sa Romans 12:6, according to the grace given to each of us. Grabe, no? Amen? Ihatag sa Ginoo sa atua accordingly sa grasya niya. Para ma-accomplish nato ang tawag sa Ginoo sa atua. Commitment to ministry means
putting those gifts na mag-work diha. Amen? Life ministers, are you there? No, gamay na lang man jud ta. Kita lamang yun nabilin dari. So gihatag na sa Ginoo sa imo accordingly. Kanang word na accordingly, proper na. Dili na improper, dili na misplace. In order na siya, nag-function na siya para diraa. Amen? Kung unsa jud ang calling sa Ginoo sa imo, mag-function gyud na kay dira gyud na siya gibutang accordingly na to His grace. Nagihatag sa atua. Wala na siya na mali og input para matama ang output. Naba mo diha? Amen? So God has given you the gift to place you here, to use it for the glory of God. So we must commit ourselves to the ministry, the local church, and use that spiritual gift na gihatag sa Ginoo sa atua. Be faithful, be committed, be loyal. Your calling is your privilege diya sa Ginoo. Tama ba? Pribilehiyo na ang tawag ka sa Ginoo para gamiton ka sa kaymayaan sa Ginoo. Are you all blessed? So my question this morning, ito na, no? Will you make a commitment today? If you have not committed yourself to the Lord, then you need to begin right here, right now. Sugdi na isugdi. Pamayuha sa Ginoo karon na mahimo kang committed diha sa imong kaugalingon sa ila. Committed to the church and committed to your call. Nailahi man ta, tawag sa Ginoo. But importante din niya, committed pa ka sa iya.